Hello! Welcome back po dito sa aking channel. This is Mama Shine and Shine in Real Estate channel. So pag-uusapan po natin today kung paano nga ba ang tinatawag na reservation process dito sa Axia. Para sa mga old buyers ko na nakasubscribe na, thank you po sa inyo. Keep on watching. And para naman po sa mga incoming buyers and incoming agents, please subscribe. And i-like nyo na rin itong post na ito and pakishare na rin po para sa mga nangangailangan. Kung ikaw po ay interested maging house buyer, ito po yung mga process na kailangan ninyong pagdaanan para po makakuha ng bahay at lupa dito sa Axia. So actually, meron po tayong tatlong category na kinabibilangan or tatlong category ng mga buyer. So saan ka po ba belong sa mga ito? Number one is we have the locally employed o yung mga nagtatrabaho dito lamang sa Pilipinas mula sa minimum wage earner or above minimum wage earner or higher. And ang pangalawa naman po ay ang tinatawag na OFW. Ito yung mga nasa labas ng bansa at mga seaman, kabilang din ng mga yan. At ang pangatlo naman po ay ang mga self-employed or ang mga businessman. So saan po ba ikaw belong sa tatlong yan? So, pag-usapan na po natin kung ano po yung mga steps na dapat pagdaanan natin mga buyer para po makakuha ng ating dream house. Number one step ay ang pag-contact sa ating seller. Paano nga po ba tayo makakahanap ng seller na mag-a-assist sa atin mula sa reservation hanggang sa turnover ng ating mga bahay? Una, mas trend po ngayon ang maghanap through Facebook or mga digital platform. So, pwede po yan, mag-message lamang po kayo sa mga pages na mga nakikita ninyo ng mga bahay na gusto po nila tulad ng mga ginagawa ng buyer namin sa amin. Meron po kaming page na Home Sweet Home, pati po sa TikTok meron din po Home Sweet Homes din po. So mag-message lamang po kayo kung kayo po ay interesado na makita ang property na ino-offer namin. So pangalawa ay ang mga referral. So halimbawa, yung trabaho ninyo or kasama naman sa bahay or kamag-anak or family ay nakakuha ng house and lot, pwede po kayong magpa-refer sa kanila if in case na gusto nyo rin po yung project na nakuha nila. Okay? At pangatlo ay pwede rin po silang mag-walk-in sa mga site project. May mga agent po na pwede pong mag-assist sa atin doon sa project site natin. Just see to it lamang po na kung meron na po tayong kausap sa Facebook or any digital platform, ay hanapin po natin yung kausap natin para po mas ma-assist po sila ng mas maigi. Okay? So kung meron po akong mga hindi pa nabanggit na way kung paano makakuha ng ahente, ay pwede nyo pong i-comment dito, lalo na yung mga nanonood na ahente, para po makapagtulungan tayong makapag-assist ng ating mga buyer ng mas maigi. Kung nakakuha na po tayo ng ating ahente or kausap na mag-a-assist sa atin at nakuha na yung mga information na kailangan regarding doon sa house and lot na ating gustong ma-avail, ay pwede na po tayong mag-schedule ng site visit. Okay. So sa site visit po, usually ito ay ini-schedule 1 to 2 days before the prepared na date natin. Kadalasan sinasabi ng mga ahente na araw-araw kami po ay available, which is true naman po. Kaya nga lang po ay syempre marami po kaming kausap na mga buyers ay minsan iba't ibang project yung ating mga pupuntahan. Meron kaming Santo Tomas, Batangas, merong Tanawan, merong San Jose. So, kailangan po nating ayusin yung schedule. So, ganun din po sa ibang mga ahente. At syempre, bilang buyers, ay ipagbigay alam po ninyo sa amin kung ano yung mga prepared date and time ninyo para po maayos natin ang ating appointment. Okay? So, pangalawa, during the site visit, pwede pong magdala na po kayo ng reservation requirements. Yan. Yung reservation requirements po ay i-discuss ko sa mga next video na i-upload ko. Okay? Aside from reservation requirements ay magdala din po sila ng reservation fee. Okay? Kasi kadalasan po ay unahan po sa mga unit, lalo na yung mga end unit, at mas better po na kayo ay well prepared para sa inyong mga mapipiling house and lot. So, dapat may reservation requirements and reservation fee na dala just in case lang na magustuhan nyo yung project. Hindi naman po mandatory ang reservation.
Pero mas maigi kung maidala po silang reservation requirements and reservation fee during the site visit. Okay? At lahat po ng mga questions na gusto nyong malaman, kung maaari ay mag-research po kayo kung ano ba yung mga questions ng dapat na buyer para po mas maitanong ninyo sa ahente at kapag may mga hindi kayo alam or parang hindi kayo familiar sa mga ganitong bagay, mas maigi na pong alam natin during the site visit. Huwag po mahihiyang magtanong. Mas gusto po ng ahente yon kesa tahimik lang ang buyer and then later on kapag nakapagpa-reserve na sasabihin hindi mo ito na i-discuss, hindi natin ito napag-usapan. So mas gusto po namin na nagtatanong po ang buyer para po ma-discuss namin ang lahat ng details aside doon sa mga pinipresent na namin. Lahat naman po ng presentation namin ay well-detailed na pero much better din po kung kayo mismo ay may mga naka-reading question for us. So para po mas maganda yung ating transaction. O ngayon, nasa site na po tayo. Naipakita na po sa inyo ang project location, ang mga amenities, na-discuss na rin po ang presyo ng house and lot, naipakita na rin po ang iba't ibang model unit na pwede niyong pagpilian. Yan, pwede na po tayong pumili ng ating dream house, kung anong model unit po ang ating napili, at kung anong block and lot po ang ating mapipili, and kung ito ba ay end unit, inner unit, corner unit. Okay, yung mga inner unit usually yan ay regular price, and ang mga end unit or corner unit, yan kadalasan ay medyo may kataasan ang presyo, pero worth it naman. Kasi nga, di ba, end or corner, mga special lot kasi yan. Kadalasan, mas higher or mas bigger yung size ng mga end and corner unit na napipili ng ating mga buyers. And, of course, kung nakapili na po tayo, ayan, that will be the time na tayo po ay mag-fill up na po ng ating reservation form, magpapasa na po ng mga initial requirements, and tayo po ay magbibigay na rin po ng reservation fee. Okay? Tapos na ba? Hindi pa. Nagsisimula pa lamang po tayo. Dahil after pong mamili ng unit, yan pong unit na yan ay naka-hold lamang within 2 days. Ha? Naka-hold lamang within 2 days? Yes, kasi sometimes during the site visit, sabi ko nga dapat dala na yung mga requirements, 'di ba? Kaya lang ang dala lang ng buyer kadalasan ay pera, okay? Walang dalang requirements. So, yung mga requirements po, meron po tayong 2 days para ipasa yung mga requirements natin. So, ano po ba yung mga requirements na kailangan during the reservation? Okay, kung kung locally employed lang muna, okay? Mabilisan lang. Kailangan po natin ng 1 month latest payslip. And kung OFW naman ay job contract, kailangan po natin ng 2 valid ID, ID ng asawa kung ikaw ay married. Kung hindi naman, ay syempre wala. Okay? And then pangatlo, kailangan po natin proof of billing. And ano pa ba? Pag-ibig membership card, yung may plus. Okay? And verified TIN number via online. Okay? So, yun lamang naman po ang requirements. Pero, syempre, may mga work ang mga buyers natin, kaya kadalasan, lumalagpas tayo sa 2 days na holding period. So, ang mangyayari po, kapag lumagpas po tayo sa holding period na 2 days, ay possible po na mapalitan ng unit yung ating mga buyer. Kaya po dapat, i-comply po agad ng ating requirements. Kung mapalitan naman po yan, wala po yung unit, just say 2 days po, nag-reserve po tayo ng Saturday or Sunday. So, meron po tayong Tuesday until Tuesday para mag-comply ng requirements. Kung dumating yung Tuesday ng hapon, hindi pa rin po kayo nakaka-comply, and Wednesday morning po natin na ipasa, ipag-pray na lamang po natin na open pa yung unit. Kasi kung hindi po, ay pipili na po tayo ng iba pang unit na available sa ating inventory. Okay? Pero yung reservation fee naman po ay intact po yun. Hindi po yun mapoforfeit. Pipili lamang po tayo ng panibagong unit. Okay? Maliwanag po ba yan? Dear buyers and dear sellers. Okay. So, yan po yung tinatawag na holding of unit and then the completion of requirements. Okay.
After po makomply lahat ng mga yan, that will be the time na kayo ay makaka-receive na po ng resibo at yan ay ang tinatawag na official receipt. Okay? So, yung site po natin na pag-visit, ang marireceive nyo lamang po doon ay acknowledgement receipt. So, hihintayin po natin ang official reservation process para ma-receive po ang official receipt. Okay? So, ngayon, hindi pa rin po tayo tapos. Official reserve na pero hindi pa tapos. Yes, okay. Meron po tayong tinatawag na buyer's portal sa Axia. Okay. Para sa mga old project, meron po tayong portal na kung saan magla-login po kayo. So ipapakita ko sa inyo dito sa aking screen kung ano yung user interface kapag as a buyer din kasi na Axia, may portal din ako. So ipapakita ko sa inyo. Okay. So, i-browse nyo lamang po, nakalagay po doon yung mga ibinayad po natin, yung mga SOA po natin, resibo, property details, mga requirements na hindi pa natin naiipasa, ano po yung status ng bahay, ilang percent na po siyang tapos na, and etc. So, i-browse nyo na lamang po yung portal. Yung portal po ay applicable sa mga old project ni Axia. Kapag bagong project, like this year pa lang po siya, ay ongoing pa lamang po yung creation ng portal para po sa bagong project. So, ayan, take note of that, buyers and sellers. Okay? So, 30 days after the official date of the reservation, very crucial po ito, ang pagbabayad po ng down payment. Yes, okay. So, kapag hindi po kayo nakabayad ng down payment, automatically, mapupurpid po ang ating reservation fee. Sayang naman. Para sa mga buyers na hindi magbabayad, ayan, wala po tayong magagawa kasi hindi po kayo nagbayad. Kailangan po yun para po tuloy-tuloy po yung ating dream house journey. Okay. Down payment. 30 days after the reservation date po yan. And also, if in case dumating sa point na 2 months na po hindi kayong nakakapagbayad, aside from the penalty, makakatanggap na rin po kayo ng tinatawag na demand notice na possible po makancel ang ating account kapag 2 months na po tayong hindi nakapagbayad. Sayang naman ng mga ibinayad, yung first DP or iba pang DP kung hindi makakapagbayad. Kaya see to it po na makakapagbayad po tayo monthly. So for now, yun na lamang po muna. Yun po ang ating mga process para po makakuha dito sa Axia. At reservation process lamang po yan. Magkakaroon pa po ako ng video kung paano naman po ang move-in later on. Move-in process. So tapos na tayo sa reservation process. And then, yun namang process kung saan ay ito turn over na sa inyo ang inyong mga bahay. Ano ba yung inyong mga pagdaraanan mula kay developer hanggang sa pag-ibig to move-in team. Okay? So, if you are bago po sa aking channel, paki-like po ang video na ito kung may natutunan ka today. And paki-share na rin po sa mga nangangailangan. At huwag pong kalimutang mag-subscribe. So, this is Mama Shine. Thank you po for watching.